Akala ko noon, katawan lang ang pwedeng ibenta. Pero isang gabi, isang lalaking hindi ko kilala ang tumingin sa akin na parang kilala niya ang buong pagkatao ko. At mula noon, nagbago ang lahat. Hindi niya ako hinawakan, pero ilang linggo lang ang lumipas, bigla akong nagsusuka. At ang mas nakakabigla, buntis daw ako. Pero paano kung hindi man lang niya ako tinabihan? Simula noon, may bumubulong sa gabi. May ilaw na kusa na lang namamatay. At may matanda na bigla na lang lumuhod sa tiyan ko sa gitna ng palengke. Ang sabi niya, "Anak siya ng kabilang mundo, isang tagapagmana." At nang isilang ko siya, hindi siya umiyak. Ngumiti siya at ang mga mata niya, ginto. Magandang araw po sa inyo, Ma'am Rain. Hindi ko na po babanggitin ang tunay kong pangalan. Tawagin niyo na lang po akong si Marites. Hindi dahil sa tsismosa ako, kundi dahil sa dinami-dami ng pwedeng mangyari sa mundo. Ako pa talaga ang nakaranas nito. Hanggang ngayon, kahit ako mismo, hindi ko pa rin lubos maisip na totoo talaga ang mga nangyari. Pero baka nga, sa pagsulat ko ng liham na ito, mas maintindihan ko rin kung bakit ako ang pinili. Dati po akong babae sa dilim. Babaeng bayaran kung tawagin. Yung tipong kahit sarili ko ay hindi ko nakilala tuwing lalabas ako sa kwarto na may kasamang estranghero. Sa totoo lang, hindi ito ang gusto kong buhay. Pero minsan, kapag ang gutom na ang katapat ng dignidad, madali na lang ipikit ang mga mata. Hindi ko to ikinararangal, pero hindi ko rin ikinakahiya kasi naging bahagi ito ng kwento ko. Noong mga panahong yon, may bar akong pinagtatrabahuan sa Pasay. Sa likod nito, may maliit na silid na parang silungan naming mga babae kapag may kliyente. May schedule kami. Minsan pag isang gabi, 2 o 3 lalaki. Depende sa bayad. Walang emosyon, walang tanungan. Trabaho lang. Hanggang sa dumating ang gabing yon. Naalala ko pa, wala pa akong masyadong kinita nung araw na yon. Kokonti ang customer. Tapos may sipon pa ako. Gusto ko na sanang umuwi nang biglang may dumating na lalaki. Mga 11:00 na ng gabi yon. Tahimik siyang pumasok sa bar. Hindi siya kagaya ng madalas naming customer na mukhang lasing o mayabang. Hindi din siya nakabarong o casual lang. Nakasuot siya ng simpleng itim na polo at fit na pantalon. Gwapo siya, oo. Pero hindi yung tipong kanto boy na gwapo. Ang dating niya kasi, parang hindi mo matititigan ng matagal. May kakaiba sa presensya niya. Nakakakuryente. Lumapit siya kay Ate Carla, yung mamasang namin. Tapos tumuro sa direksyon ko. Nilapitan ako ni ate at sinabing, "May gusto sa iyo, Marites, yung ginoo sa dulo." Lumapit ako. Kunwari normal lang. Ngumiti ako. "Good evening po, sir. Gusto mo bang magpalipas ng oras?" Ngumiti lang siya pero hindi siya nagsalita. Tinignan niya lang ako ng matagal. Yung tipong parang binabasa niya lahat ng iniisip ko. Natigilan ako. Unang beses yon na ako pa ang nahiya. Parang may bumalot na lamig sa paligid. Pero hindi nakakatakot. Nakakailang lang. Bigla siyang tumayo at marahan akong hinawakan sa braso. Walang pagpilit. Pero hindi ko na nagawang tumanggi. Tahimik naming tinahak ang likod ng bar, papunta sa silid. Hindi kami nag-usap. Wala rin siyang dalang alak gaya ng iba. Wala siyang demand. Umupo lang siya sa gilid ng kama. Nag-aalangan nga ako nun kung sisimulan ko na ba yung service. Pero bago pa ako makalapit, nagsalita siya. "Hindi kita babastusin." Nagulat ako nun. Tumingin ako sa kanya. May lalim ang boses niya. Hindi baritone na tipikal, kundi yung parang may echo, kahit tahimik ang paligid. Parang galing siya sa malayo, sa ilalim ng kuweba o sa gitna ng kagubatan. "Gusto ko lang malaman kung sino ka.
bago sila lahat. Yun ang sinabi niya. Nagkatinginan lang kaming dalawa. Doon nagsimula ang usapan. Tinatanong niya kung may pamilya pa ba ako, kung anong gusto ko sa buhay, kung masaya ba ako sa ginagawa ko. Naging emosyonal po ako noon, Ma'am Rain. Hindi ko rin alam kung bakit pero nagsimulang tumulo ang luha ko. Hindi ko pa yun ginagawa kahit kailan. Yung iyakan ng customer. Pero sa kanya, para bang bumukas lahat ng emosyon ko na matagal ko nang ikinukubli. Pagkalipas ng halos 2 oras, tumayo na siya. Hindi man lang niya ako hinawakan. Iniabot lang niya ang isang maliit na kahon na may singsing sa loob. Hindi ito mamahalin pero kakaibang disenyo. May ukit na parang sinaunang sulat sa paligid. Bago siya lumabas, ang huling sinabi niya, "Piliin mong maging totoo kahit hindi ka pa naniniwala sa sarili mo." Tapos, nawala na siya. Walang pamamaalam, walang contact, walang bayad. Hindi ko rin siya nakita ulit kinabukasan. Akala ko one time lang ang lahat, na baka naloko lang ako sa drama niya. Pero doon pala nagsisimula ang kwento. At ang sumpa, o ang biyaya. Ilang araw matapos ang gabing yun, Ma'am Rain, parang hindi ako mapakali. Hindi dahil iniwan akong bitin ng lalaking yun. Hindi naman kasi kami nagtalik eh. Pero dahil may kakaiba sa kanya. Hindi siya gaya ng iba. Hindi lang dahil sa itsura, kundi yung presensya niya mismo. Parang habang kausap ko siya, nasa ibang mundo ako. Tahimik pero parang may bumubulong sa tenga mo. Hindi ko maipaliwanag. 3 gabi akong bumalik sa bar. Umaasa na babalik din siya. Kasi hindi ko alam kung bakit pero gusto ko siyang makausap ulit. Hindi ko nga alam kung gusto ko siyang makita dahil sa takot o dahil sa pag-asa. Pero hindi na siya bumalik. Wala rin kahit anong bakas na dumaan siya roon. Tinanong ko pa si Ate Carla kung may kilala siyang gwapong lalaki na gano'n ng aura. Pero ang sagot niya sa akin, "Ha? Wala naman akong tinurong Ginoo sa iyo ng gabi na yun." Napakunot noo ako. "Ate, yung lalaki na nasa dulo ng bar, di ba siyang nagsabing ako ang gusto niya?" "Te, may sipon ka lang nun, di ba? Wala kang inaasikaso. Umuwi ka nga ng maaga, hindi ba?" Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ko maintindihan. Imposibleng guni-guni lang yon kasi ramdam kong totoong nangyari yun. Hawak ko pa nga hanggang ngayon yung singsing na iniwan niya. Kaya umalis ako ng bar nang hindi nagsasalita. Dumiretso ako sa boarding house. Tumingin sa salamin at binalikan sa isip ang lahat ng detalye ng gabing yun. Nandun siya. Kausap ko siya. Umupo siya. Ngumiti. Umiyak ako. Hindi ako baliw. Pero simula noon, doon nagsimula ang tunay na pagkakaiba. Ang una kong napansin, madaling mapagod ang katawan ko. Konting lakad lang, hinihingal na ako. Tapos ilang araw lang ang lumipas, parang hindi na ako makakain ng karne. Literal na isinusuka ko siya kahit sinusubukan ko. Noong una, akala ko simpleng stress lang. Kasi minsan, pagpagod ang katawan, tumatalikod din ang tiyan sa pagkain. Pero ito, iba to. Mas naging tahimik din ang gabi ko. Hindi dahil mas naging payapa, kundi dahil mas naging maingay ang katahimikan. May mga gabi na parang may boses na humihinga sa tabi ko. Pero pagbukas ko ng ilaw, wala namang tao. Hindi ako agad natakot. Sanay na ako sa gabi, sa dilim, sa kalmot ng kalye. Pero ito, iba talaga. Hanggang isang araw, sa sobrang hilo ko, napilitan akong pumunta sa free clinic sa may Quiapo. Hindi na ako nagpa-escort. Gusto ko lang malaman kung may sakit ba ako. Nagpa-check up ako at sinabihan ako ng doktor na kailangan mag-ultrasound kasi hindi raw normal ang kabog ng tiyan ko. Nagulat ako. Ultrasound? "Dok, baka po lamig lang to.
Siguro nausog ako. Pero nang bumalik na ako kinabukasan para sa results, hindi ko na alam kung tatawa ba ako o iiyak. Congratulations, ma'am. Buntis ka. Around 7 weeks na. Sabi ng doktor. Natulala ako. Hindi ako makapagsalita. Hindi ko matanggap. Buntis? Paanong buntis? Sa trabaho ko, may protocol kami. Protected lagi. At kung may isa mang beses na hindi ako naging maingat, hindi ito kasing tagal ng 7 linggo. Lahat ng accounts ko, lahat ng recent na nakasama ko, wala pa sa ganun katagal. Pero yung lalaking yon, hindi ko nga nahawakan ng higit sa braso. Wala kaming ginawa. Hindi siya nagtanggal ng damit. Hindi ako nahiga sa kama. Kaya parang umikot ang buong mundo ko, Ma'am Rain. Mula clinic, naglakad ako na parang wala sa sarili. Umupo ako sa may gilid ng simbahan sa Plaza Miranda. Umiiyak ako. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Galit? Takot? Hiya? Pero ang mas nakakabaliw, sa gitna ng pag-iyak ko, naramdaman kong may malamig na hangin na dumaan sa batok ko. Pagtingala ko, wala namang tao sa paligid. Pero narinig ko sa tenga ko ang isang boses. Huwag kang matakot. Nandito lang ako. Hindi yun boses ng sarili ko. Hindi boses ng ibang tao. Pero eksaktong kapareho ng boses ng lalaking yon. Kinabahan ako. Tumayo ako at umalis. Lumipat ako ng boarding house. Hindi na po ako bumalik sa bar. Tumigil ako sa pagiging marites sa gabi. Parang ayoko nang may ibang lalaki na lumapit pa sa akin. May takot na akong dala. Hindi lang dahil sa bata sa tiyan ko, kundi dahil sa ama nito. Sa mga sumunod na linggo, napansin ko pa na mas lalong lumalalim ang kakaibang mga pangyayari. Kapag dumadaan ako sa hallway ng inuupahan kong bahay, minsan, kusang nagpapatay ang ilaw. Akala ko sira, pero laging gumagana ng maayos pag umaga. May isang gabi, naramdaman ko na may pumasok sa kwarto ko. Hindi ko nakita ang mukha pero nakita ko ang anino sa dingding. May sungay po. Pero imbes na manakot, naramdaman ko yung presensyang yon bilang isang tagapagprotekta. Para bang binabantayan ako. At ito pa, isang beses, habang natutulog ako ng tanghali, bigla akong nagising nang maramdaman ko yung tiyan ko na parang may gumagalaw. Hindi pa siya kalakihan pero para bang may mga munting sulyap ng liwanag na kumikislap sa palad ko tuwing hahaplos ako sa tiyan. Hindi po ordinaryong buntis. Iba to. Hindi ko na maintindihan kung ano bang pinasok ko. Pero kahit nalilito ako, kahit may takot, may parte sa puso ko na hindi gusto itong alisin. Parang kahit hindi ko alam kung anong klaseng nilalang ang nasa sinapupunan ko, ramdam kong mahalaga siya. Isang gabi bago ako makatulog, hawak ko pa rin ang singsing na iniwan ng lalaki. Pinagdikit ko ito sa tiyan ko. At sa mismong sandaling iyon, parang may marahang liwanag na umikot sa paligid ko. At sa mismong sandaling yun, napagtanto ko. Ang anak ko ay hindi tao, pero siya ang magiging dahilan kung bakit muling magiging tao ang puso ko. Habang tumatagal, napansin ko rin nagbabago ang balat ko. Hindi naman sa sobrang obvious pero pag tinatamaan ako ng buwan sa gabi, habang nasa bintana, parang may kintab. Yung parang may pinong alikabok na kumikislap. Akala ko una ay effect lang ng ilaw o usok ng jeep sa labas. Pero nang subukan ko itong punasan gamit ang basang towel, hindi siya nawala. At pag tumingin ako sa salamin habang madilim ang paligid, may something sa mata ko. Parang may sinag na ginto. Hindi siya nakakatakot. Nakakapanibago lang. Isang gabi, habang natutulog ako, nagising ako nang hindi ko alam kung bakit. Wala namang ingay pero may malamig na hangin sa loob ng kwarto.
Hindi naman bukas ang bintana at walang electric fan. Doon, bigla kong narinig ang boses niya. Yung boses ng lalaking yon. Binabantayan ka ng liwanag. Huwag kang matakot. Narinig ko siya pero wala akong nakikitang tao. Hindi siya parang multo o espiritu. Pero parang naroroon lang siya sa mismong hangin. Dito na ako umiyak. Hindi dahil sa takot kundi dahil sa damdaming hindi ko kailanman natanggap mula sa sino man. Ang pakiramdam na may nagmamalasakit sa akin nang walang kapalit. Isang madaling araw, napanaginipan ko na naglalakad ako sa gitna ng kakahuyan. Walang daan pero hindi ako naliligaw. Nakasuot ako ng puting dress. At ramdam ko ang mabangong hangin. Sa panaginip na yon, may isang nilalang na lumapit. Di ko makilala ang mukha pero alam kong siya yon. Hindi siya nagsalita pero inabot niya ang kamay niya. Hinawakan ng tiyan ko. Naramdaman kong uminit ang paligid pero hindi masakit. Magaan. Tahimik. Pagkagising ko, may marka ang palad ko. Hugis bilog na may linya sa gitna. Para siyang ukit. Kinabukasan, wala na siya. Pero ramdam ko pa rin ang init sa balat ko. Sa lahat ng to, Ma'am Rain, hindi ko na alam kung ano pa ang normal. Pero sa gitna ng lahat, unti-unting bumubuo sa isipan ko ang isang bagay. Ang bata sa loob ko ay may misyon. At ako ang naging daluyan para maipanganak siya sa mundong to. Hindi ako perpekto. Wala akong mataas na pinag-aralan. At lalong hindi ako banal. Pero sa kabila ng lahat, bakit ako? Bakit ako ang napili? Sa puso ko alam kong may dahilan. At kahit maraming hindi pa malinaw sa akin, isa lang ang tiyak. Hindi ko ito lalabanan. Paninindigan ko tong batang to. Kahit anong klaseng nilalang siya, anak ko pa rin siya. At kahit hindi ko pa siya nakikita, mahal na mahal ko na siya. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag to sa ibang tao. Pero sa mga susunod kong isusulat, mas lalo niyong maiintindihan kung anong klase ng nilalang ang isinilang sa loob ng isang babaeng gaya ko. Dating bayaran, ngayon ay isang ina na may dalang sikreto. Isang hapon, mga 3 p.m., hindi ko makakalimutan ng oras kasi kabibili ko pa lang ng ilang gulay sa palengke nun. May konting usad na rin ang tiyan ko. At kahit hindi pa halata sa suot kong maluwag na blouse, ramdam ko na ang bigat lalo na pag matagal akong nakatayo. Habang papauwi na ako, nadaanan ko ang lumang pwesto ni Aling Sabel. Isang manghuhula sa gilid ng palengke. Isa siyang matanda na halos kuba na. Laging nakaupo sa bangkito, may hawak na baraha, at may maliit na lamesa na may basang puting tela. Hindi ko siya kilala ng personal. Pati, hindi naman ako mahilig sa mga hula-hula. Pero nang tumapat ako sa tapat niya, bigla siyang napatayo. Hindi pa ako nakakaabot sa mismong gilid ng lamesa niya pero tinawag niya ako. Iho, iha, sandali lang. Napalingon ako. Hindi ko siya pinansin agad pero may kakaiba sa boses niya. Hindi boses ng tipikal na nag-aalok lang. May kaba, may urgency. Nilapitan niya ako, hawak-hawak ang barahan niya pero hindi niya naman tinignan ng mga ito. Sa halip, hinawakan niya ang tiyan ko, gamit ang 2 kamay. At sa mismong sandaling yun, nakita ko kung paano nanlaki ang mga mata niya. Napaluhod siya sa harapan ko, as in literal po, sa gitna ng palengke. Walang pakialam sa dami ng taong dumadaan. Napasigaw siya pero hindi malakas. Para siyang nagpupuri sa hindi ko alam kung sinong nilalang. Anak siya ng kabilang mundo, isang tagapagmana. Huwag mong iiwan ang batang yan, iha. Siya ang susi. Nalilito po ako, Ma'am Rain. Tinablan po ako ng hiya eh. May mga tao nang napatingin. Ang iba, nagtatawanan. Yung iba, natatakot.
Aling Sabel, ano po ba to? Tanong ko ng halos pabulong, pero hindi niya ako sinagot. Tumingin lang siya sa akin at nanginginig ang labi niya. May binuksan kang pinto na hindi mo alam. Hindi ka na basta tao, pero kaya mong lumaban dahil nanay ka. Tapos, bigla siyang tumayo. Lumayo at sumiksik sa likod ng lumang kariton. Doon na siya nagkulong. Hinabol ko pa siya pero hindi na siya lumabas. Para siyang natakot. Hindi ko na alam kung matatawa ba ako o matatakot. Pagka-uwi ko, hindi ko agad masabi kung anong nararamdaman ko. Pero habang kumakain ako ng lugaw na binili ko pa sa tabi ng simbahan, naramdaman kong umiinit ang palad ko. Literal, mainit pero hindi nakakapasong init. Nang tinignan ko ang kamay ko, nandun ulit yung bilog na marka. Yung dating nakita ko lang sa paniginip. Ito na naman siya. Mas malinaw na. Parang may bahagyang sinag na lumalabas mula roon. Pagkakain ko, nahiga ako. Hindi na ako nakatulog. Kasi naramdaman ko na naman siya. Yung presensya. Yung lalaking hindi ko makalimutan. Hindi ko siya nakikita pero ramdam ko ang bigat ng hangin. Tapos, narinig ko sa isipan ko, parang hindi bulong pero hindi rin boses. Alam mo na ngayon, hindi kita sinaktan. Pinili kita. Biglang tumulo ang luha ko, Ma'am Rain. Hindi dahil sa takot, hindi rin dahil sa saya, kundi dahil parang doon ko unang naramdaman na hindi ako niloko. Hindi ako pinagsamantalahan. Pinili ako. Sa kabila ng lahat ng pagkakamali ko sa buhay, may nilalang na hindi tao ang pumili sa akin. Kinabukasan, bumalik ako sa pwesto ni Aling Sabel. Wala na siya ron. Nagtanong ako sa mga nagtitinda sa palengke. Ang sabi nila, ay, matagal na naming hindi nakikita yon. Ilang buwan na. Bakit mo siya hinahanap, iha? Napahawak ako sa tiyan ko. Ibig sabihin, hindi rin siya tao? O baka, hindi siya dapat makita ng iba, kundi ng mga gaya kong nasa gitna ng dalawang mundo. Mula noon, nagdesisyon na akong hindi nalalayo sa anak ko. Tinanggap ko na, hindi na ako magtatago. Wala na akong pake kung may lahi siyang hindi natin alam. Basta ako, ina ako. At hindi ako papayag na ilayo siya sa akin ng kahit sinong nilalang, mapatao man o hindi. Ilang linggo pa ang lumipas. Ang katawan ko ay mas bumigat. Ang balat ko, mas lumiwanag. Ang panaginip ko, mas malinaw. Pero kahit mag-isa ako sa lahat ng yun, ramdam ko na hindi ako nag-iisa. Kasi sa bawat takot na dumarating, laging merong malamig na hangin sa batok ko. At sa bawat tanong na gumugulo sa isipan ko, laging merong tinig na mahina pero buo. Hindi ka pinili para masaktan. Pinili ka para maging ina ng bagong simula. Ma'am Rain, dumating na po ang araw ng pagsilang ng anak ko. Magsisimula po ako sa araw na to. Maulan, malamig. Buong araw ay makulimlim na ang langit. At nang mga 5:00 na ng hapon, nagsimulang bumuhos ang ulan. Hindi lang ambon. Yung tipo ng ulan na parang may hinanakit ang langit. Kumukulog na parang may galit. May hangin na halos sumahaplo sa bintana ko. Parang may gustong pumasok. Ako naman, walang kamalay-malay na yun na pala ang araw. Hindi ko akalaing manganganak na pala ako. Wala pa sa bilang ko yun. Sa pagkakaalam ko, kulang pa ng halos 1 buwan. Pero simula pa noong natuklasan kong buntis ako, alam ko na rin sa sarili ko na hindi ito ordinaryong pagbubuntis. Kaya marahil, hindi rin magiging ordinaryo ang araw ng pagsilang. Bandang 8:00 na ng gabi, habang nagpapakulo ako ng tubig para sa instant noodles,
Bigla akong nakaramdam ng matinding sipa sa loob ng tiyan ko. Hindi lang basta galaw. Parang may kumakawala. Sumakit ang puson ko ng sobrang tindi. Para bang pinipiga ang kaluluwa ko mula sa loob. Napakapit ako sa lamesa. Napaluhod sa sahig. Nalaglag ang kaserola. Nabasa ang sahig. Tumalsik ang tubig. Diyos ko! Bulong ko, nanginginig. Naramdaman kong may likidong mainit na dumaloy sa hita ko. Hindi ko na kailangang tingnan. Alam kong pumutok na ang panubigan ko. Wala akong kasama. Wala akong pamilyang matatakbuhan. At kahit sumigaw pa ako ng sumigaw, hindi rin maririnig sa lakas ng ulan. Hindi ko rin alam kung anong address ang tatawagan ng emergency. Ilang segundo akong nagpanik. Pero bigla akong napahinto nang maramdaman ko ulit ang malamig na hangin. Tapos, may boses. Hindi sigaw, hindi ingay, pero malinaw. Huwag kang matakot, malapit na siya. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang boses na yon. Pero nang marinig ko yon, may bahagi ng puso kong kumalma. Para bang kahit umiiyak ako sa sakit, alam kong ligtas ako. Umupo ako sa sahig. Gamit ang mga kumot na malinis, hinanda ko ang sarili ko. Ginamit ko ang sofa sa tabi bilang sandalan. Hindi ko alam kung paano manganak. Hindi ako nag-aral. Hindi ako handa. Pero ang katawan ko, para bang alam na niya kung anong dapat gawin. Habang nanginginig ako, pinilit kong huminga ng malalim. Tumingin ako sa kisame at napansin kong kahit walang ilaw sa bahay, may bahagyang sinag ng liwanag na parang galing sa buwan. Pero ang nakapagtataka, sarado ang bintana. At wala namang buwan. Makulimlim, maulan, makulog. Malakas ang kidlat sa labas. Pero bakit may liwanag? Tapos naramdaman ko na ang unang pag-iri. Sobrang sakit, Ma'am Rain. Hindi ko ikakaila. Para akong pinupunit. Para akong nabibiyak. Pero sa gitna ng sakit, may kakaibang tibok sa puso ko. Parang sinasabing, ilaban mo. Anak mo yan. Ilang beses akong sumigaw. Ilang beses akong halos mawalan ng ulirat. Pero tuloy lang. Wala akong time para matakot. Wala akong time para magdasal ng mahaba. Ang tanging dasal ko lang noon ay, Sana mabuhay ako. Sana mabuhay ang anak ko. At bandang 10:00 ng gabi, isinilang ko ang anak ko. Tahimik, walang iyak. Kinabahan ako noon. Agad kong binuhat ang munting katawan. Binalot sa kumot. Hawak-hawak ko siya. Nanginginig ang kamay ko. Pinunasan ko ang mukha niya. Nilapat ko ang tenga ko sa dibdib niya. May tibok. At nang tumingin ako sa kanya, nakadilat na siya. Hindi siya umiiyak pero gising na gising ang mga mata niya. Hindi ito gaya ng normal ng bagong silang. At ang mata niya, Ma'am Rain, kulay ginto. Parang kandila na may apoy sa gitna. Nagkikislapan. Bigla akong napaiyak. Hindi sa takot, hindi sa pagkagulat, kundi sa matinding damdamin na hindi ko maipaliwanag. Niyakap ko siya. Sobrang liit pa ng katawan niya. Sobrang lambot. Pero yung presensya niya, parang may puwersa. Maya-maya, may narinig akong kaluskos mula sa labas. Akala ko kapitbahay. Pero pagtingin ko sa pinto, nakabukas na ito. At sa anino ng liwanag na nanggagaling sa labas, may silwetang lalaki. Hindi ako makagalaw. Nakasuot siya ng puti, pero hindi yung damit ng tao. Para siyang galing sa panahon ng mga hari. Mahaba ang laylayan. Nagniningning ang tela na parang gawa sa alikabok ng bituin. Tumigil siya sa harapan ng pintuan. Hindi siya pumasok. Hindi siya nagsalita. Tumingin lang siya sa anak ko. Tapos, bahagya siyang umiti. Salamat. Isa kang magulang ng tagapagmana.
At sa mismong sandaling yun, nawala siya. Parang usok, parang hangin. Bigla akong napaluhod sa sahig. Hawak-hawak ang anak ko. Lumuha ako. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pakiramdam na may isang nilalang na hindi ko lubusang kilala ay lubusang nagpasalamat sa akin. At ang anak ko, hindi tumigil sa pagtitig sa akin. Parang sinasabi niya, hindi ko alam kung sino siya, pero alam niya kung sino ako at mahal niya ako. Simula ng gabing yon, nagbago ang lahat. Hindi na ako bumalik sa bar. Hindi ko na rin muling hinanap ang lalaking engkanto. Hindi na ako nagtanong kung bakit ako ang pinili. Dahil sa puso ko, alam kong kahit minsan akong naging marumi sa mata ng lipunan, nakahanap pa rin ako ng kadilisayan sa pagiging ina. Hindi ko rin siya pinangalanan agad. Pero habang nakahiga kami isang gabi, habang dinedede niya ako sa tahimik na kwarto, bigla kong naisip ang pangalang Elior. Ang ibig sabihin daw nun, liwanag ng Diyos. At sa pagkakataong yun, sa wakas, pakiramdam ko, may saysay na ang buhay ko. Dito na po tayo sa bahaging akala ko, matatapos na sana ang kwento ko. Isinilang ko na sa Elior. Lumipas ang ilang linggo, unti-unting naging payapa ang araw-araw ko. Siyempre, hindi pa rin talaga normal. May mga gabi pa rin na may kumikislap na liwanag sa paligid namin. May mga hangin pa rin na dumadaan kahit sarado ang mga bintana. At may mga panaginip ako na para bang tunay pero natutunan ko na lang yakapin ang lahat. Parang sinabi ko na lang sa sarili ko noon, eto na to Marites, ito na ang bagong buhay mo. Kalimutan mo na ang nakaraan. Pero hindi pa pala tapos. Dahil isang gabi, bumalik siya. Magsimula po tayo sa araw na yon. Gabi, tahimik ang paligid. Si Elior ay mahimbing na natutulog sa ibabaw ng lumang kutsyon na tinabihan ko ng maraming kumot. Malamig kasi, umuulan sa labas. Pero hindi ko maipaliwanag kasi may pakiramdam akong may darating. Yung tipong kahit tahimik ang buong kwarto, parang may maririnig ka. Tulog ako noon pero nananaginip ako. Pero yung panaginip na yun, Ma'am Rain, hindi basta-basta. Hindi siya malabo. Hindi siya parang lumulutang ka lang. Klaro, mabigat, totoo. Nasa isang lugar ako na hindi ko pa napupuntahan sa totoong buhay. Para siyang kagubatan pero hindi basta kagubatan lang. Ang dami ng puno na parang pilit na tinatakpan ng mga ulap. Maliwanag kahit walang araw. May sinag sa lupa pero walang pinanggagalingan. Mabango ang hangin na parang amoy ulan at bulaklak na hindi ko pa naaamoy kailanman. Sa gitna ng mga puno, may ilog. At sa gilid ng ilog, may nakatayo. Siya yun. Yung engkanto. Nakasuot pa rin siya ng puting damit na parang gawa sa sinag ng buwan. Nakatayo lang siya ron. Pinagmamasdan ako habang papalapit. Hindi ako takot. Sa totoo lang, sa panaginip na yon, parang hinahanap ko siya. Parang matagal ko na siyang gustong makita ulit. Ngumiti siya. Salamat sa ginawa mong pagdadala sa kanya. Sabi niya. Hindi ako agad nakasagot. Tinignan ko lang siya. Lahat ng tanong sa isipan ko, biglang nawala. Lumapit siya at tinapik ang balikat ko. Tapos tinuro niya ang tubig sa ilog. At doon, nakita ko ang refleksyon ng isang mundo. Para siyang salamin pero hindi sarili ko ang nakikita ko, kundi isang lugar na puro liwanag. May mga nilalang na hindi tao pero mukhang masigit pa sa kahit anong anyong nakita ko sa mundo natin. May mga batang lumulutang habang tumatawa. May mga babae at lalaki na may pakpak. At may mga puno na parang humihinga. Isa siyang mundo na hindi ko maipaliwanag sa salita. Basta ang alam ko lang,
Yun ang mundo niya. Gusto kitang dalhin dyan. Ikaw at ang bata. Doon kayo ligtas. Doon kayo hindi husgahan. Hindi ako agad nakasagot. Parang may bumara sa lalamunan ko. Kasi may parte sa akin na gustong sumama. Pagod na akong iwasan ng tao. Pagod na akong tawaging marumi. Pagod na akong itago sa Elior dahil alam ko na pag nakita siya ng ibang tao, ang kakaibang mata niya, ang ningning ng balat niya, baka kung ano ang sabihin nila. Pero sa gitna ng lahat ng yon, isang tanong ang tumusok sa puso ko. Paano ang mundo namin? Paano kung kailangan siya rito? Nagising ako mula sa panaginip na parang may humalik sa noo ko. At pagdilat ko ng mga mata, nandun po siya. Hindi sa panaginip, sa mismong kwarto ko. Oo, Ma'am Rain, nakatayo siya sa gilid ng kama ko. Hawak-hawak ang kumot ni Elior, nakayuko, tinitignan ang anak namin na mahimbing ang tulog. Hindi ako makagalaw, pero hindi dahil sa takot. Kung hindi dahil sa dami ng emsyong sabay-sabay na dumaloy sa katawan ko. Gulat, lungkot, galak, takot, pagtatanong. Tinignan niya ako. Alam ko ang nararamdaman mo. Hindi kita kailanman pipilitin. Ngunit alam mo na hindi siya pangkaraniwang bata. At darating ang araw, kakailanganin niya ng gabay ng mundong pinagmulan niya. Hinawakan ko ang kamay ni Elior. Niyakap ko siya ng mahigpit. Alam ko, pero mas kailangan niya munang makilala ang mundong to. Ang pagiging tao. Kasi kahit engkanto siya, may puso siyang galing sa akin. At ako, tao ako. Kaya bilang ina niya, dito kami mananatili. Yun ang desisyon ko. Tumango lang siya. Wala siyang sinabing masama. Walang galit, wala ring hinanakit. Ngumiti siya. Yung tipong mapait na tanggap. Yung ngiti na kahit ayaw niya, naiintindihan niya. Babalik ako. Hindi para agawin siya. Hindi rin para ilayo ka. Babalik ako bilang tagabantay. Sa malayo, sa dilim. Kapag dumating ang panahon, ako na mismo ang magtuturo sa kanya kung sino siya at kung saan siya nagmula. Pagkatapos noon, lumingon siya sa bintana at sa isang kisap mata, wala na siya. Kinabukasan, parang walang nangyari. Tahimik ang lahat. Walang kakaiba. Pero alam kong nangyari yun. At sa araw na yun, habang pinapaliguan ko si Elior, habang hinihimas ko ang ulo niya na may maninipis pang buhok, tinanong ko siya ng pabulong. Anak, handa ka bang lumaki bilang tao? Siyempre hindi siya sumagot. Sanggol pa lang siya. Pero nang tumingin siya sa akin at ngumiti, yung unang ngiti niya sa akin, alam ko na ang sagot niya ay oo, inay. Kung aaminin ko, itong bahaging isusulat ko ngayon, ang pinaka nakakaiyak para sa akin. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil dito ko unang naranasan kung paanong kahit galing ka sa dumi, sa dilim, sa putik, may pagkakataon pa rin para magsimula. Kaya, kung may nakikinig man ngayon na pakiramdam mo, wala ka ng kwenta, sana itong bahagi ng kwento ko ang magpapatunay na hindi pa huli ang lahat. Pagkatapos ng gabi na binisita ako ng engkantong ama ni Elior, tahimik ang mga sumunod na araw. Walang kakaibang liwanag, walang hangin na malamig, walang aninong sumusulpot. Si Elior lang at ako. Sa isang maliit na kwarto, sa gitna ng mundo na hindi ko alam kung anong klaseng nilalang ang lumalaki sa tabi ko. Pero kahit tahimik, hindi naging madali. Tulad nga ng mga sinabi ko kanina, hindi na talaga ako bumalik sa bar. Hindi na rin ako nagparamdam sa mga dati kong katrabaho. Wala rin akong kamag-anak na pwede kong matakbuhan. Iniwan ko kasi sila noon para mag-Maynila.
At simula nun, hindi na kami nagkausap. Lahat ng ipon ko, naubos sa unang 2 buwan ni Elior. Di ako pwedeng mag-apply sa opisina kasi wala akong diploma. Di ako pwedeng magtinda sa kalsada dahil madalas akong pagdudahan. Dati akong bayarang babae. Kilala ko ng ilang tambay sa palengke. Ang natitira ko lang ay isang lumang cellphone, konting pera, at ang singsing na iniwan ng engkanto. Isang gabi, habang umiiyak ako habang pinapatulog si Elior, kasi wala na akong gatas at hindi ako makakain ng maayos. May dumating na sulat sa ilalim ng puno. Walang kumatok, walang sumipol. Basta, bigla na lang may puting sobre sa sahig. Binuksan ko agad yon. Sa loob, may iisang papel lang. Walang pangalan, walang address, pero malinaw ang nakasulat. May naiwang konting pag-asa. Huwag mo sanang sayangin. Sa ilalim, may nakadikit na tseke. 50,000. Napatayo ako sa pagkakaupo. Nanginginig ang kamay ko. Akala ko peke. Akala ko biro lang pero ang pinakakakaiba, ang pirma sa ibaba. Pamilyar. Hindi ko mabasa ng buo kasi parang lumang baybayin. Pero katulad ng ukit sa singsing na nasa drawer ko. Hindi na ako nagtanong kung kanino galing yon. Ang alam ko lang, isa ito sa mga nilalang na konektado sa ama ni Elior. Hindi ko to ginamit sa luho. Hindi din sa luha. Ginamit ko to para mag-umpisa. Bumili ako ng second-hand na cellphone na may camera. Ginamit ko yon para i-post sa Facebook ang mga simpleng gawa kong sinulid na bracelet. Kasi mahilig ako noon sa mga beads sa bar. Natutunan kong bumuo ng mga disenyo. Wala akong inaasahan. Pero isang linggo lang, may nag-inquire. Tapos, isa pa. Tapos isang batch order. Ang ginawa ko, pinopost ko lang ang kamay ko habang hawak ang gawa ko at simpleng caption gaya ng gawang ina mula sa isang ina. Hindi nila alam pero bawat piraso ng bracelet, binubuhol ko habang yakap ko si Elior. At sa bawat buhol, para akong sumusumpa sa sarili ko na hindi na ako babalik sa dati kong buhay. Sa tulong ng mga buyer na hindi ko naman kilala, unti-unting lumago ang kita ko. Nakabayad ako sa renta. Nakabili ako ng playpen ni Elior. Nakakain kami ng 3 beses sa isang araw. At higit sa lahat, unti-unti akong nagkaroon ng dangal. Habang lumalaki si Elior, mas lalong naging malinaw na hindi siya ordinaryo. Hindi siya iyakin. Sa totoo lang, bihira siyang umiyak. Pero marunong siyang ngumiti. Yung ngiti na parang may sinasabi. At pag umiiyak ako minsan, dahil sa pagod o stress, lalapit lang siya sa akin, ilalapat ang palad sa pisngi ko. Tapos, parang may nararamdaman akong init na malamig. Alam mo yung parang pag niyayakap ka ng nanay mo? Ganon. Pero galing sa kanya. May isang beses pa nga na nagkasugat ako sa daliri. Natalsikan ng mainit na mantika. Nilapitan niya ako. Hawak ang kamay ko. Ilang segundo lang, wala na ang sugat ko. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag. Pero hindi na ako nagtaka. Dahil anak siya ng isang engkanto. Sa loob ng 1 taon, naging maayos ang takbo ng munting negosyo ko. Marami na akong suki. May mga bigla na lang nagpapadala ng tulong. Bayad na sobra-sobra. May dagdag na note gaya ng, para sa anak mong tila hindi pagkaraniwan. Mapalad ka. Wala akong sinasabi sa mga customer tungkol kay Elior. Wala akong binabanggit tungkol sa nakaraan ko. Pero pakiramdam ko, may mga nakakaramdam. Hindi man nila alam ang buong kwento, ramdam nila na may mabigat sa likod ng mga produkto ko. Kaya pinangalanan ko ang shop ko ng Liwanag ni Elior. Sabi ko nga sa sarili ko noon, galing ako sa dilim, pero anak ko ang nagsindi ng ilaw sa akin. Ngayon, si Elior ay 2 taong gulang na. Matalino, tahimik, pero may mga mata na tila nakikita ang mga hindi natin nakikita. Kapag may masamang balita, alam niya. Kapag may panganib, bigla siyang yayakap sa akin.
At ako, hindi na ako si Marites na bayaran. Ako na ngayon, si Marites na ina ng liwanag. 2 taon na ang lumipas mula noong unang nakita ko ang mga mata ni Elior. Yung mga matang kulay ginto. Yung mga mata na sa tuwing tinitingnan ko, parang may daang tanong pero wala kang kailangang sagutin. Sa paningin ng iba, anak ko lang siya. Pero sa paningin ko, siya ang milagro na hindi ko kailanman inakala na mararanasan ng isang gaya kong galing sa dilim. Akala ko, tahimik na ang lahat. Akala ko, tuloy-tuloy na lang kami ni Elior sa simpleng buhay. Maliit na negosyo, konting order sa online, ilang suki sa palengke na kilala na ako, hindi dahil sa nakaraan, kundi sa mga produktong nililikha ko gamit ang pagmamahal. Pero isang gabi, muling nagbago ang lahat. Gabi nun, si Elior ay mahimbing nang natutulog sa tabi ko. Ako naman, hawak ang bagong order ng bracelet. Kulay bughaw, may ukit ng araw at buwan. Habang binubuo ko yung mga buhol ng sinulid, naramdaman ko ang lamig. Alam mo yung lamig na hindi galing sa bintana? Yung tipo ng lamig na parang dumaan sa loob mo sa mismong buto? Ganun. Napatingin ako sa paligid. Wala akong narinig. Wala ring kakaibang liwanag. Pero si Elior, bigla siyang gumalaw. Hindi gising, pero nagmumungay ang mga mata. Nagbubulong siya. Parang may sinasabi, pero hindi ko maintindihan. Lumapit ako sa kanya. Nilapad ko ang palad ko sa noo niya. Tinignan ko kung may lagnat. Wala naman, pero basa ang batok niya. Parang pinawisan kahit malamig. Tapos, nagsalita siya. May tumatawag po sa akin, nanay. Hindi siya nakadilat. Hindi siya gising. Pero malinaw ang boses niya. Walang pagdadalawang isip. Walang takot. Parang alam niyang totoo. Napatigil ako. Hawak ko pa ang bracelet. Pero nalaglag ito sa sahig. Napalunok ako. Huminga ako ng malalim. Sino anak? Tanong ko, mahina. Yung lalaking may liwanag. Yung tatay ko po. Bigla akong naalala ang gabi ng pagsilang niya. Ang engkanto, ang ilog sa panaginip, ang mga mata niya na tila naglilihim pero nagmamahal. Binalot ako ng kaba. Kasi ngayong 2 taong gulang na si Elior, ito na yata ang simula ng totoong pagbabago. Maya-maya, naramdaman kong may presensyang pumasok sa silid. Hindi ko siya nakita agad. Pero sa gilid ng paningin ko, parang may liwanag sa pintuan. Dahan-dahan kong nilingon yun. At doon ko siya nakita. Ang engkanto. Nakatayo, tahimik. Nakaitim na siya ngayon at hindi na puti. Pero hindi ito ang itim na madilim. Ito yung itim na parang langit sa hating gabi na may bituin. Ang mga mata niya, singginto ng kay Elior. Ngumiti siya. Hindi ako nandito para kunin siya. Nandito ako para magpakilala sa kanya. At sa'yo, bilang tagapagbanday ng kanyang pagkatao. Hindi ako nakapagsalita agad. Pero hindi ako umiyak. Hindi ako umalma. Hindi ako lumapit. Kasi Ma'am Rain, wala na po akong galit. Alam ko na ang dahilan. Hindi na ako nagtataka kung bakit ako pinili. Hindi na ako galit kung bakit ako lang mag-isa sa mundo ng mga tao. Dahil ngayon, alam kong may mundo pala na ibang nagmamasid. Lumapit siya kay Elior. Lumuhod, hinaplos ang noo, at sa mismong pagkakahawak niya, nakita ko kung paanong lumiwanag ang silid. Hindi nakakasilaw, kundi malumanay. Mainit, mapayapa. Tumingin siya sa akin. Marites, maraming salamat sa pagpapalaki sa kanya. Alam kong hindi madali pero dumaan na siya sa unang yugto. At sa darating na mga panahon, may misyon siya na kailangang gampanan. Napalunok ako. Hindi dahil sa takot kundi dahil sa bigat ng sinabi niya. Anong misyon? Pagtitibayin niya ang hangganan ng 2 mundo.
at ang puso mo ang magiging gabay niya. Pagkaalis ng engkanto, bigla akong nakaramdam ng init sa palad. Tinignan ko, bumalik ang bilog na marka. Mas malinaw. Parang sinusunog ang balat ko ng liwanag pero hindi masakit. At sa mismong oras na yon, nagising si Elior. Ngumiti siya. Hindi siya umiyak. Hindi siya nagulat. Para lang siyang galing sa maikling pahinga. Nilapitan niya ako. Inabot ang palad ko at tinapik ang marka. Tapos, tumingin siya sa akin. Sabay sabing, "Ako po si Elior, anak mo, anak din ng liwanag. At kahit saan pa ako magpunta, ikaw po ang tahanan ko, inay." Umiyak po ako, Ma'am Rain. Sa wakas, umiyak ako hindi dahil sa hirap, hindi dahil sa gutom, hindi dahil sa kawalang pag-asa. Umiiyak ako dahil sa isang bagay lang. Sa dami ng taong tumalikod sa akin, siya lang ang nanatili. Ang batang pinaglihi ko sa isang gabi ng kababalaghan, pero naging dahilan ng liwanag sa buong pagkatao ko. Habang sinusulat ko na tong huling bahagi ng kwento ko, naka-on ang maliit kong desk fan. May umaalingaw-ngaw na tugtog mula sa kapitbahay na nagvi-videoke. At si Elior, ngayon ay 3 taong gulang na, ay nakaupo sa sahig. Tahimik na nagpipinta gamit ang mga watercolor brush na binigay ng isa kong suki sa online shop. Tahimik lang siya. Wala siyang kalaro. Wala siyang gadgets. Pero para bang sapat na sa kanya ang mundo na meron kami. Maliit, pero may kapayapaan. Ang lahat ng kwentong to ay hindi ko isinulat para umani ng simpatya. Hindi ko rin to kinalat para hanapin o takasan ang nakaraan ko. Alam kong marami pa ring huhusga sa akin kung malaman nilang sino talaga ako. Pero ngayong nasa yugto na ako ng buhay ko kung saan wala na akong tinatago, naramdaman kong panahon na para magbahagi. Kasi baka sa dami ng nakakarinig sa mga kwento ng engkanto, multo, halimaw, at misteryo, ay may ilan din na nakakaranas ng hindi nila maipaliwanag. Pero takot silang magsalita. O baka naman, tulad ko noon, wala lang silang tiwala sa sarili nila. Hindi ko alam kung kailan ko unang naisipang gawin to. Basta isang araw, habang hinahaplos ko ang buhok ni Elior habang natutulog siya, sinabi ko sa sarili ko noon, isulat mo, para pag wala ka na, may makakaalam kung gaano siya kahalaga. Kaya ginawa ko to. Liham para sa sino mang handang makinig. Liham para sa mga tulad ko na muntik nang mawala sa dilim. Liham para sa mga nilalang na alam nila na may tinig sila pero hindi alam kung paano ito maririnig ng mundo. Ma'am Rain, kung maririnig man ito ng ilan sa mga taga-subaybay mo, pakiusap ko lang, huwag niyong tawanan ng mga gaya namin na may kwentong hindi ka panipaniwala. Kasi totoo to. Sa bawat letra ng sinulat ko, may kasamang luha, dugo, at panalangin. Si Elior ngayon, 3 taon na siya. Marunong nang magsabi ng, "Salamat, mahal kita, at huwag kang malungkot, inay." May mga gabi na nagigising siya na parang may kausap sa panaginip. Pero hindi ko na siya pinipigilan. Dahil alam kong may tinig siya na kailangang marinig. Nagsimula na rin siyang makakita ng mga bagay na ako mismo ay hindi nakikita. Minsan, may kakausap sa kanya mula sa halamanan at hindi siya natatakot. Minsan, may dumaraan daw sa bubong. Hindi multo, kundi bantay, sabi niya. At ako, hindi ko siya tinuturuan ng takot. Tinuturuan ko siyang magpakatao. Kahit may dugong engkanto siyang dumadaloy sa kanya. Kasi yun ang misyon ko, hindi ba? Maraming beses kong tinatanong ang sarili ko, lalo na nung bagong panganak ako kung bakit ako? Sa dami ng babaeng marunong, malinis ang pamumuhay, may pangarap, may prinsipyo. Bakit ako pa, na dating bayarang babae ang pinili? Pero habang lumilipas ang panahon, natutunan kong tanggapin na hindi lang ang mga banal ang pwedeng magdala ng liwanag. Minsan,
Yung galing mismo sa putika ng may pusong handang yakapin ang hindi maintindihan ng mundo. Ako si Marites, dating babae sa gabi, at ako ang ina ng isang tagapagmana. Isang gabi, habang pinapatulog ko si Elior, nagliwanag ang isang sulok ng kwarto. Hindi nakakasilaw, yung sakto lang para makita ko ang silwetang matagal ko nang hindi nasilayan. Ang ama niya. Hindi siya nagsalita. Hindi rin siya lumapit. Tumingin lang siya kay Elior. Tapos, tumingin sa akin. Tapos, bahagya siyang tumango. Na para bang sinasabing, "Salamat, hindi mo ako pinahiya." At doon ko naramdaman sa puso ko na hindi ko na kailangang bumalik pa. Hindi dahil tapos na ang koneksyon namin, kundi dahil alam na niya na kaya ko na. Kung isa ka man sa mga dumadaan sa madilim na bahagi ng buhay mo ngayon, at pakiramdam mo walang halagang natira sa'yo, gusto kong malaman mong hindi ka nag-iisa. Minsan, sa pinakabasura nating anyo, doon dumadapo ang mga biyayang hindi natin inaasahan. At kung sakaling dumating sa'yo ang isang gabi na may kakaibang presensya, o isang sanggol na tila hindi ordinaryo, o isang misyon na hindi mo maintindihan, huwag kang tumakbo. Huwag kang matakot. Baka pinili ka. Baka ikaw ang tulay. Baka ikaw ang ina ng susunod na liwanag. Kamusta po kayo? Muli, maraming salamat po sa pagsubaybay. Huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like, share, at subscribe. Hello po sa mga subscribers ko at welcome po sa mga bago kong subscribers. Huwag po sana kayong magsasawang makinig ng mga stories ko. Lagi po kayong mag-iingat. Have a nice day po. Hanggang sa muli!